electric scooter, OOTD T10. Paano ko in-unlock yung maximum power potential, yung top speed? Dahil pumaldo tayo sa scatter, kaya nagkabili tayo ng bagong electric scooter. Dati ako may motor na ibinta ko. Hindi, joke lang. Ang pangalan na to, na scooter na to ay OOTD T10. Kaso mas mabagal to kaysa sa Kukirin G2 Pro. Kinaganda lang nito, malalaki yung gulong. 11 inches yung gulong niyan, tubeless. Tapos yung Kukirin naman 9 inches lang yun, may liit yung gulong nun. Tapos meron na siyang shock absorber harap tsaka likod. Kaso nilagyan ko ng ganito kasi natalsik sa pantalon ko sa harap pag maulan, tumitalsik, ang dumi, salong-salo mo. Ganon din sa likod, lagyan ko ganito. Tapos disc brake na rin pala yan, harap at likod disc brake. Tapos ang kinaganda nito, capacity load ay 120 kg. Tapos ganyan kakapal yung gulong, kaya matatag to sa off-road tsaka snow siguro. Meron na rin siyang signal light, kaya lang sa likod lang. Yung pag binuksan mo, ganyan kaya lang nagbi-blink dahil sa yan, sa camera. Pag tinurn on natin yung signal light, ayan, visible naman yan pag gabi. Ganon din sa kabila. Kaso yung harap wala siya signal light sa harap. Mas maliwanag na rin yung headlight niya kasi siya, yung projector. Tapos yan, nakapula. Tapos pag nagbi-brake ka, nagbi-blink. Bininta ko na yung motor ko kasi ang mahal na ng upa dito. Lumipat ako ng bahay, yung hindi na under ng blue cooler. Sunod na linggo aalis na ako dito sa bahay na to. Sayang nga yung motor, kaso wala akong magawa yung nilipatan ko kasing bahay walang parkingan, walang bubong. Mahina yung motor na yun sa winter, kailangan may bubong. Kaya bininta ko na kaysa masira pa. Mataas to, yung scooter na to, kasi top na siya sa maximum power. Ayan 52. Paano ko in-unlock yung maximum power potential, yung top speed niya? Ipapakita ko paano ko babalik yung legal maximum speed nung hindi ko pa na-unlock. Una gagawin mo, papatayin mo, tapos pigain mo tong preno, buksan mo, yan, tapos pindot ka lang 2, 3, 4, yan, biblink na yan. Ngayon pag tinisting natin 23 km/h nung binili ko, ganyan yan. Tapos kung i-unlock mo naman yan para mapatakbo siya ng mas matulin dyan, ganun lang din ang gagawin mo. Patayin mo, tapos pigain yung preno, yan, tapos 1, 2, 3, 4,
Makikita mo yan, magbiblink ka hanggang 3. Pag tumigil na, bitawan mo na. Tapos titistingan natin. Ayan, 52. Tapos ganito yung forma natin. Kailangan natin ng full face na helmet. Nakakatakot, baka madalawahan ako. Ito, mabilis to, hindi na bangas, baka basag na ulo dito. Sa ngayon, to-charge muna ako. Mamayang gabi ko na lang itatry yung top speed. At passing light lang na gamit sa harapan. At ang size para ng battery nito ay 900 watts. Tapos ang tinatravel niya kapag full charge base sa manual ay umaabot ng 60 kilometers. Tapos sa susunod kong upload, mag-update ako tungkol sa panibagong kalakaran dito kapag nag-apply ka sa ngayon. Kasi maraming nabago simula nung dumating ako dito. Medyo naghigpit na kasi yung blow collar gawa ng maraming umiiska po pag hindi kinakaya yung trabaho. Tapos hindi na nagpapaalam. Tsaka naintindihan ko rin kasi nahulugi din yung blow collar. At ito na, tatry ko yung top speed. At ito, patag lang to siya. Kasi alam ko lahat ng scooter ang kahinaan talaga, yung paahon. 49, 50, 51, 51. 51 yung top speed. Bagong charge kasi. Tapos yan yung ilaw niya, dilaw. Mamaya subukan natin doon sa unahan yung high beam niya. Bali yung presyo pala ng scooter na to di hamak mura kaysa sa Kokirin G2 Pro. More or less 400 lang naman ang diferensya. 3.4. Tapos yung Kokirin G2 Pro nagkakahalaga siya ng 3.8 more or less. Tapos ito naman yung high beam nya, yung taas puti, yung ibaba dilaw, maliwanag. Tapos yung busina niya ito, ice cream. Hindi siya high tech, okay lang naman, hindi naman yung gamit saka bawas konsumo na rin yan sa battery. Kung umabot ka man hanggang dito, maraming salamat sa panonood. See you sa next vlog. Alers. Okay, andito na ulit tayo. Ayan yung scooter natin. Ang laki. Ang liwanag ng headlight.